ito yung kagandahan. Dahil ang palasyo mismo, nagsalita na. Oo. Palasyo na to mismo mga minamahal. Ang ating pamahalaang gobyerno ay nagsalita na po. Patungkol nga po dito sa ginawang rally, surprise rally ng INC na papaimbestigahan na po ng ating gobyerno. Ito na yung inaantay natin. Papaimbestigahan na po ng ating gobyerno. Ito nga pong isinagawang surprise rally daw ng INC. Dahil wala naman daw pong malinaw na dahilan kung ano nga ba ang kanilang ipinaglalaban at kung ano ba yung gusto nilang mangyari. At tama lang na may managot kung sino mang Consyo Pilato or kung sino mang leader ang dapat managot dito dahil napakalaking perwisyo po, napakalaking abala po ang ginawa nitong mga relihista ng Iglesia ni Cristo. So, dapat managot ang mga organizer na nagrally sa mga mag-inang namatay, sa mga pulis na ninakawan, lahat dapat managot. Hindi lang dapat organizer, pati kung sino man ang nag-utos kung meron man. Sige, panoodin natin tong balitang to. Akala ata nasilaw itong ating gobyerno. Sige nga, pakinggan natin mga minamahal. Ay, nako. Iimbestigahan na ng Malacanang ang isinagawang surprise rally sa EDSA ngayong Martes. Ayon sa palasyo, malaki ang collateral damage at pagkaantala sa hanap buhay na idinulot nito sa nakararami. At live mula sa Malacanang, may umarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, may natukoy na ba ang palasyo na dapat panagutin sa malaking abala ng rally? Linya, yan yung layunin ng palasyo sa pagpapaimbestiga sa surpresang kilos protesta na nangyari simula pa kaninang madaling araw sa EDSA. Ayon sa palasyo, wala pa sa ngayon na nababanggit na anumang pangalan at kung ano man yung magiging susunod na hagbang sa oras na matukoy na kung sino ang may pananagutan dito sa malawakang abala. Ikinataka lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit kinakailangang maglunsad ng isang malaking surprise rally kaugnay ng kasong kaharapin ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro, mula sa Malacanang, minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon at nagbigay ng direktiba sa mga ahensya na magpatupad ng maximum tolerance habang tinitiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Buti pa si PBBM, no? Maximum tolerance ang iniisip dahil kung yung iba yan nasa state of emergency na tayo or baka nag-martial law na. Pero si PBBM maximum tolerance. So, napakabuti pa rin talaga ng ating presidente, mga minamahal. Kahit nga din naman sino ba't kailangan magpatupad ng surprise rally? For what reason? Diba? Yan din yung tanong ng presidente. So kung meron man dapat paimbestigahan dito, I think yung leaders, siguro ang tinutukoy dito ni President Bongbong Marcos. Diba kung ano nga ba yung kanilang pinaglalaban? Kala ko ba they are for accountability? Diba? Pero bakit? Ang pinag-uusapan natin dito, public accountability and transparency, bakit ayaw nilang sagutin ni Rodante Marcoleta ang mga ipinupukol sa kanya? Unang-una, si Senator Rodante Marcoleta, isa pong batikang abogado. So, kayang-kaya ni Rodante Marcoleta sagutin ang mga katanungan sa kanya dahil isa nga siyang batikang abogado. So, bakit kailangan niya pang humingi ng tulong sa daanan? Sa totoo lang, ang hustisya hindi nakukuha sa daanan kundi sa legal na ebidensya at sa mga papel, dokumento na hawak mo. Alright, continue tayo. Nirerespeto aniya ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Ngunit, ikinokonsidera bilang isang uri ng abuso sa karapatan ang naidulot ng matinding perwisyo. Yan, abuso. Narinig ninyo, mga minamahal, abuso po ang ginawa ng INC. Sabi ni Koy Vlog, tama, panagutin ng mga may gawa dyan. Dapat lang na maging accountable. Sabi ni Koy Vlog, selective sila pagdating sa accountability and responsibility. Actually, yan din po ang aking napapansin. They are very, very selective. Kapag yan ang gulo, actually dapat martial law na sana.
kung ako lang din ang tatanungin. Kaya nga lang, dahil mahaba po ang pasensya ng ating Pangulo, sabi niya maximum tolerance lang ang gawin ninyo. Hindi pa naman tayo umabot sa state of emergency, pero kumilos na po ang ating pamahalaang gobyerno at kanyang sinabi na dapat paimbestigahan na kung sino ang nasa likod nitong rally na to. So, kumbaga kinakalaban nyo ang gobyerno, ha? Sige, kakalabanin din namin kayo. Hindi pwedeng maghari ang sino mang kulto. Kung kulto man ang pinapatamaan dito, hindi pwedeng maghari kung sino mang simbahan ang maghari dito sa bansang Pilipinas, kundi paigtingin ang gobyerno, magtulungan sa pakikipag-isa. So, sige, panoodin pa natin. Lang dinalaman sa protesta. Dahil sa lawak ng epekto ng rally, napilitang ipagpaliban ng Pangulo ang ilang nakatagdang aktibidad upang personal na mamonitor ang sitwasyon. Nag-ugat ang protesta sa nakambang pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta, kung saan iginiit ng palasyo na hindi hawak ng Pangulo ang desisyon ng Ombudsman at hindi siya nakikialam sa mga kasong isinampa. Dagdag ng Malacanang, mas mainam na sa hustisya idaan ang mga usapin at hindi sa mga pagkilos na nagdudulot ng malaking abala sa publiko. Kinukuda naman. Totoo! Sa hustisya idaan. Dahil una nga sabi ko sa inyo, si Rodante Marcoleta ay isa pong ganap na batikang abogado. 'Di ba? Si Rodante Marcoleta ay ganap na batikang abogado. So bakit hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili? 'Di ba magaling siyang abogado, meron siyang alam. So bakit hindi niya ipagtanggol ang kanyang sarili at bakit kinakailangan niya pang humingi ng tulong? Bakit kinakailangan niya pang magpasaklolo sa kanyang kapwa-kapatiran na dinadamay pa ang mga inosenteng Pilipino? 'Di ba? Ang sabi ni Carmelito, protector ng mga mandurugas at mga mapanira, ganid sa kapangyarihan. Itong kultong INC. Hindi sa akin ang galing yan, mga minamahal, ha? Galing yan kay Carmelito. Yan, o. Nababasa naman ninyo. Sabi pa dito, hanggang ngayon nakaupo pa din naman si Sara bilang vice-presidente at nakaupo pa din namang presidente si Pangulong Bongbong Marcos. So, mayroon bang nabago? Sabi ni Roger Palatan 7907, dapat panagutin ang spokesperson ng INC kasi siya ang nagpatawag sa mga members. Dapat, kung meron mang managot, panagutin. Ng Malacanang ang paratang na selective justice at sinabing mula sa panoon ay walang pinipili ang administrasyon sa pagpapanakot sa mga nasasangkot sa anomalya kahit pa mga naging kaalyado nito. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. At beside pa dyan, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila. Umabot sa punto na nag-rally sila ng walang permit. So, wag feeling untouchable, INC. Sorry for the word, wag feeling untouchable. Dahil madami kayo, mas madami pa nga yung dati yung November, 500,000. Ngayon, 15,000 lang yung dumalo Ang nakadami lang naman doon, yung mga traffic enforcer, pati yung mga police, yun lang naman yung nakadami doon pati yung mga bus na hinarang. 'Di ba? Mga minamahal, yun lang naman talaga yung nakadami doon Pero mas madami yung November. 'Di ba? Kasi almost 500,000 yung dumalo.
Linya, sinabi ng palasyo na wala pang formal na dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga lider ng INC patungkol sa nangyaring rally. Pero nananatili ang paninindigan ng Pangulo patungkol dito sa pagpapatupad ng batas. Dapat daw ay patas at walang kinikilingan. At magbibigay lang tayo ng update linya. No? Nakatanggap tayo ng impormasyon na naging mas mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad sa palibot ng Malacanang upang matiyak din ang kaayusan at seguridad ng mga naninirahan dito sa loob ng compound. Yan muna ang latest mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Linya. Maraming salamat, Christian. Alam nyo, sa totoo lang, natatawa ako. Tama yung comment mo, Rose Valera. Kahit din naman ako, natatawa din naman ako. Kasi di ba ang sabi nila, bawal pumasok sa usapin ng politika kasi ang gagawin nila is ititiwanag nila. Pero, nagtaka ako may mga kagawad na tumakbo, may senador pa. So, paano yon? Paano kami maniniwala na sinusunod ninyo ang libro kung kayo mismo ang lumalabag sa mga sariling batas ninyo? May nagsasabi na dapat daw kasuhan ng obstruction of justice itong si Manalo. Well, para sa akin, kailangan muna ng investigation. Maging patas tayo kung sino man yung dapat na managot dito, kung sino man yung dapat na, what do you call this mga minamahal, yung nasasangkot dito. So, ayoko din maging selective. Pero, sino ba yung nag-utos talaga? Yan yung tanong dito. Sino nga ba talaga yung nag-utos mga minamahal na mag-rally sila? Kasi alam ko may utos yan sa taas. Kahit pa sabihin nila na ayaw nilang, hindi kasi yan sa madaling sabi mga minamahal, hindi mariresolba ng rally ang kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Ako na yung nagsasabi sa inyo, hindi mariresolba ng kahit anong pamang pagpuputak ng butsi nila ang plunder case ni Senator Rodante Marcoleta. Kahit umabot kayo ng 1 buwan dyan, kahit umabot kayo ng 1 taon dyan, hindi mareresolve sa pamamagitan lamang ng pagrarally ninyo ang plunder case ni Senator Rodante Marcoleta.